Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Korte Kumanta. Matinding utos. Grabe to. Malayang magnakaw ngayon. Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana natin simulan to mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kabayan, simulan po natin dito po kay Jose Claire Castro, no? Na pinapadali yung sa Senado, 'di ba? Yung 2026 national budget. Sabi po dito sa balita, Marcos Jr. inaapura ang Senado. Bilisan ang trabaho para sa 2026 national budget. Ako po Bilisan ang trabaho, dapat bilisan ang pag-aaral. Ayon po ng Pangulo ang reenacted budget. Alam po natin yan, sabi ni Castro, no? So hanggat maaari, bilis-bilisan natin. Although kahit kapos ang panahon, sana mas mapabilis pa ang proseso, sabi ni Castro, 'di ba? Ako po mga kabayan, ano kaya ang plano nila? Bakit pinabibilis yung 2026 budget mga kabayan? Baka ubos na yung yun po yung naisip ko, baka ubos na po yung baka wala ng budget ang ating gobyerno kaya pinabibilisan na naman itong 2026 budget mga kababayan. Bakit kapos na rin ba kayo sa budget? Talagang kakapusin kayo sa budget, malayong magnakaw ngayon, di ba? Mga kababayan. Napakalaya po na magnakaw nila ngayon kasi hindi natatakot sa presidente. Biruin nyo itong isang balitang ito mga kababayan. Sabi po dito ni retired Major General Romeo Pis, naparusahan agad si Kong Kiko sa pagsasabi ng totoo sa korupsyon. 4 na buwan na. Bakit ang mga congressman na nagkorupsyon ay libre pa rin? Ayan mga kabayan, ito po yung napakagandang example po nito doon po sa sinasabi ko kanina. Hindi sa administrasyong ito, hindi malayang magsalita, malaya ang magnakaw. Kasi yung nagsasalita, 'di ba, si Kong Kiko Barsaga, no, nag-i-express lang po ng kanyang saloobin sa gobyerno. Ito, suspendido, naparusahan mga kaubayan. Samantalang itong mga magnanakaw na ito, malayang malaya mga kaubayan. So sa administrasyong ito, malaya po ang magnakaw. Hindi po malaya ang magsalita. Kakaiba, kabaliktaran po sa mga nakaraang administrasyon. Ang Kongreso, dyan lang po dapat malayang makapagsalita ang mga representatives, kung mga representatives man kayo, no, ng taong bayan. Dyan lang sa House of Representatives, malayang makapagsalita. Na posibleng marinig ng gobyerno. Pero pinipigilan nyo kasi nga bawal nga ang magsalita, pwede ang magnakaw. Aray ko po. Diba? Totoo naman mga kaubayan. Ito pa, pasadahan pa po natin si Castro. Sabi niya po dito, Malacanang, ayan na nga po, kinalampag na po ang Senado, no? Kinalampag na po ni Jose Castro ang Senado. Para bilisan ang kanilang trabaho. Kasi nga po baka wala na pong budget. Wala nang budget yung gobyerno natin, yung administrasyon, kaya bibirahin na po nila yung 2026 national budget. Nako po. Bantayan po natin yan kung anong mangyayari diyan mga kaubayan, no? Pero itong balita mga kaubayan, bigyan po natin ng reaction to, no? Ito pong sinasabi dito na matindi to. Supreme Court kumilos
PRRD kay Korte nakialam, Palasyo inutusan na, BBM na siya. O ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Nagbigay ng isang buwan o 30 na araw ang Supreme Court ng Pilipinas upang isumite ng Marcos administration ang paliwanag hingil sa writ of habeas corpus na humihiling ang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meaning to say, Supreme Court hindi yan nangingialam sa politika. Itong administrasyon ni Marcos ngayon ay sinisingil na sila na palayain itong si Duterte sa ICC. So meron pa ako, kayong mga dilawan at mga loyalista na bash kayo ng bash sa amin, na umiiyak kami, o meron pang chance na maiuwi si Tatay Digong at hindi na yan itutuloy ang kanyang kaso sa ICC. Kasi Supreme Court na ang nagsabi mamaya, idetalye ko yan, itong balita na ito. Kung gaano po ito kaimportante na makabalik si Duterte sa Pilipinas through our Supreme Court here in the Philippines. Okay? At gusto kong ma-realize ninyo, bakit nandoon si Duterte sa ICC ngayon? Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, yun sa ICC, nag-breaking news kaagad. Pumutok kaagad ang balita patungkol dito sa ginawa ng Supreme Court So meaning to say, ang Supreme Court ng Pilipinas ay talagang nagbabantay dito sa kaso ni former President Duterte. Bakit ang Supreme Court ngayon ay inutusan na itong administrasyong Marcos? Kasi ang dahilan yan, kung maalala po ninyo, ang argumento dyan, gumawa ng petisyon ang kampo ni Duterte, yung mga kaalyado ni Duterte at ang mga pamilya ni Duterte. Noong sabi nila, kinidnap si Duterte from the Philippines going to The Hague. Maraming illegal na ginagawa ang administrasyong Marcos sa pagpadala nila kay Duterte doon sa The Hague. Kino-question yan dito sa ating gobyerno. Okay? So, for formality, alam mo naman, ang kampo ni Duterte, mahilig yan sila sa formality, legality. Hindi kagaya nitong administrasyong bangag, ay nag-file po sila ng petition sa Supreme Court sa nangyari kay Duterte. Ayon nga sa iba, that was kidnapping. Di ba? So ngayon, umepekto na yung petisyon na ginawa ng pamilyang Duterte at sa mga kampo ni Duterte. Umepekto na. Ang Supreme Court, inutusan na itong administrasyong bangag na to explain dito sa mga illegal na ginawa nila sa paghuli nila kay Duterte na hindi dumaan sa tamang proseso tapos dinala doon sa The Hague. Tapos, hingil po ito sa writ of habeas corpus. Ano bang writ of habeas corpus? Mamaya i-explain natin yan. Okay? Sa madaling salita, humiling sila ng pagpalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Supreme Court natin sa Pilipinas. Okay? Ang ICC dyan, walang magagawa ang ICC dyan kapag sasabihin na itong administrasyong Marcos ay nagkamali po kami. Hindi po tama ang proseso namin sa pagpadala doon sa ICC kay Digong, Tatay Digong. Ibalik nyo na yan kasi ang pagmamay-ari po ni Tatay Digong, yung bansang Pilipinas, ang gobyernong Pilipinas. Dahil bangag itong gobyernong Marcos, napunta doon. So ngayon, the Supreme Court now is urging Marcos administration to explain about this. Okay? So ito yung balita. Kahapon pumutok ito. Ito kaagad yung balita kahapon Ito i-explain ko ito. Ipinagutos ng Korte Suprema sa Marcos administration na magsumite ng paliwanag hinggil sa writ of habeas corpus na hinihiling ang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbigay ng 30 araw ang Supreme Court upang isumite ng Marcos administration ang paliwanag at sagutin kung dapat bang talakayin ang kaso. Gayun din kung dapat bang makialam ang Korte habang may proseso pa sa International Criminal Court o ICC. Patatandaan, lagot kayo dyan, Administrasyong Marcos. Una nang hiniling ng pamahalaan na ibasura ng kataas-taasang hukuman ang nasabing petisyon. Pero paano yan? Hindi na basura. Dati na nilang sinabi na ipabasura, hindi na basura. The Supreme Court, may nakita sila na tama itong petisyon. Tama itong Senate of the Philippines na meron pong maraming illegal na nangyaring pag-aresto ni Tatay Digong. Pihain ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Yan. Yan ang pumutok na balita kahapon.
after the ruling of the ICC. Ngayon, i-explain natin yang ng bahagya. Ang tanong dyan, Donmar, bakit nangingialam ang Supreme Court? Bakit meron pong right ang Supreme Court na utusan ang Administrasyong Marcos, ang kanyang ahensya ng mga gobyerno? Bakit may karapatan ang Supreme Court? Eto, i-explain natin yan ha. Bakit malaki po ang chance na maibalik si Duterte dito sa Pilipinas na hindi na itutuloy ang kaso na yan? Ito, ipapaliwanag natin ha. Ito. Ano ba ang nangyari sa Supreme Court? Bakit inutusan ang Malacanang pati dito sa koneksyon ni Duterte? Bakit nandun siya sa ICC? Ito, I will explain this one in the layman's term. Yung mauunawaan ng audience na hindi naman tayo abogado, hindi naman tayo legal na expert, di ba? So, i-explain natin na sa level ng taong bayan, okay? Ng masa. Okay? Meron pong, ito ha, tatagalugin ko ito. I will make this in a Tagalog version as much as possible sa makakaya ko ha. There is a petition before the Supreme Court. Meron pong petition ng Supreme Court, which is yung pamilyang Duterte at kalyado ni Duterte, nagpetisyon sila sa Supreme Court na nanghingi sila ng writ of habeas corpus. So, ano ba itong writ of habeas corpus? Ang writ of habeas corpus, in simple terms, para i-release itong si Duterte sa ICC detention. Okay? Yan po. Sa madaling, pinakasimple na yan na term. Sa kalagayan po ni former President Duterte sa kanyang selda sa ICC, no? Na gustong pabalikin dito sa Pilipinas. Okay? From the ICC detention. Para mag-demand. Ang Supreme Court nag-demand sa authorities. Sino ba ang authorities? Yung ating administrasyong bangag. Na mag-produce. Mag-produce kayo ng explanation sa kanyang pagbigay nyo sa ICC doon sa detention. So ang Supreme Court ngayon, parang sinabi ng Supreme Court, Bongbong Marcos, kayong mga kaalyado ni Bongbong Marcos dyan sa ahensya, lahat ng ahensya ng gobyerno, DOJ man, ombudsman man, i-explain nyo bakit nyo dinala ngayon si Duterte doon sa ICC. Parang ganun. Nag-demand na ang Supreme Court. Ito pa, the SCN Bank, meaning to say, ang lahat ng mga justices na mga sesyon, ay nag-order ng gobyernong Marcos, government officials, na magresponde kayo sa petisyon. Hindi ito dapat baliwalain. Yung petisyon ng pamilyang Duterte, yung petisyon ng kalaban ni yung petisyon ng mga kalyado ni Duterte. O sina Attorney Torion, o sino ba yan? So mga kabayan, isa lang po ang nakikita natin dito, no? Kung bakit pinasasagot agad, no, ng Supreme Court ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Maybe, no, nakitaan po nila na ng mga pagkakamali, di ba? Ng mga pagkakamali, irregularities, illegality, yung pagdadala kay former President Duterte. And I think it is not in the Constitution. Kumbaga, unconstitutional po ang kanilang ginawa. Kaya, wala naman sigurong matalinong judge, matalinong abogado, no? Justices, na magre-request ka na sumagot na agad kayo, diba? Without any nakikita kang irregularities. Ibig sabihin lang, meron po silang nakitang irregularities doon po sa pagdadala kay former President Duterte. Kaya ito ngayon, dapat kayong magpaliwanag. Ano man ang inyong paliwanag, dapat you take accountable, no, sa mga ginawa ninyo para magkaroon tayo ng hustisya. Anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.